12, 1861, sinugod ng South Carolina militia ang U.S. Army base sa Fort Sumter. Inabot ng 4 years ang giyera kung saan nanalo ang North. Inalis na ang slavery. Usapan natin ang mga Grey Wolves. Ito ay native sa North America, Europe at Asia. At kilala sila sa pagiging extremely social and cooperative animals. Ito pa, naging mura ang pamasahe. Kaya kahit na sino, kayang sumakay at bumisita sa malayong lugar. Travel pa more! Originally, ginawa ang trains para mag-transport ng goods. Kasalukuyang dinidevelop sa ilang bansa ang Hyperloop trains. Ang Hyperloop ay pressurized train in a tube. Theoretically, kayang tumakbo nito sa bilis na 760 miles per hour. Tulong ng All the Answers. Saang lugar nakatira ang sea cows? Bakit nawawala ang panlasa natin kapag may sipon tayo? Pwede bang mag-swimming ang buhay na tao sa Dead Sea? Saan gawa ang mga na-discover na Dead Sea Scrolls? Bakit humahaba ang mga kuko? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. I kept dreaming of a world I thought I'd never see. Activate dance mode. Welcome to the real world. Thank you very much, the East Crew! Yes! Mikmik, tignan mo oh, sikaw! Pinsan nga siya ng tubong! Tinawag na sea cows ang mga manatee kasi kumakain sila ng seagrass. May 3 main species ng manatee na makikita sa coastal waters and rivers doon sa Caribbean, Amazon at Western Africa. Nasa 13 feet long at bigat na 1,300 pounds ang isang adult manatee. Nasa 10 to 15% ng body weight nila, yung dami ng kaya nilang kainin sa isang araw. Kaya tinawag silang largest marine herbivores. Takaw naman pala nila. Ako lang ba o parang kahawig ng manatee yung mga elepante? Oo nga, no? That's because pareho ang ninuno ng manatee at elepante. Dahil kalapit na kamag-anak nila ang elepante, tulad nila, tuloy-tuloy yung pagtubo ng mga replacement teeth ng manatee. Kaya lagi silang may pamalit sa mga nabunga nilang ngipin. Kapareho din nila ng ancestors yung mga aardvark at ang mga hyrax. Pero di tulad ng elepante, mahina ang brain power ng manatee. Sa lahat ng living mammals, sila ang may pinakamaliit na utak kung ikukumpara sa laki ng katawan nila. Unique sa mga manatee ang pagkakaroon lang nila ng 6 na neck vertebrae, tulad ng sa tree sloth. Lahat ng mammals, giraffe, daga at tao ay may 7 neck vertebrae. Dahil kulang ang vertebra ng manatee, hindi nila nalilingon yung ulo nila. Kaya ng mga manatees na lumangoy sa tulin na 15 miles per hour. Pero dahil hirap sila sa pagmaneuver, nasa 5 miles per hour lang yung madalas na speed nila. Mabagal nga pero mukhang relax naman sila sa paglangoy. I believe! Thank you very much, the East Crew!
It's trivia time, my believers! Ilang percent ng mga naaamoy natin ang nalalasahan din natin? A. 20%, B. 50%, or C. 80%? Ang sagot dyan ay letter C, 80%. Hindi sure ang mga scientists kung ano ang exact percentage. Tingin nila na yung 70 to 80% ng perception natin ng flavor ay galing sa pag-amoy natin. Kaya pag may sakit o may sipon ako, wala rin akong panlasa. 5 lang ang nalalasahan ng taste buds. Matamis, maasim, mapait, maalat, at umami. The rest ng mga flavor galing sa pang-amoy natin. Kung matalas ang pang-amoy, matalas din ang panlasa mo. Isa sa ating 5 senses ang pang-amoy. At ito yung unang nakaka-respond sa stimuli. Gamit lang nito, kaya mong malaman kung ano yung niluluto sa kusina o kung may mabahong bagay sa paligid. Naalala niyo ba yung amoy noong first time kayo nakakita ng pinutol na damo? O yung amoy ng nasusunod na kahoy na pampainit pag malamig? Bawat tao ay may kanya-kanyang memory ng mga pangyayari, lugar, bagay o kaya tao na nag-trigger pag may naamoy tayo. Natatandaan ang utak natin yung scent ng mga bagay na first time natin naamoy. Kaya naman, kapag naamoy natin ulit yung scent na yon, unconsciously, bumabalik at naaalala natin yung first memory or mood natin sa amoy na yon. Ganun pala yun? Ayon sa pag-aaral, na-associate ng mga taga-US ang amoy ng lemon sa paglilinis kasi ito yung amoy ng mga cleaning products. Pero sa Italy, na-associate nila ang amoy ng lemon sa mga nabubulok na mga bunga sa lemon orchards kapag tag-init. Pwedeng pareho nga yung maamoy natin pero magkaiba naman yung maalala natin dahil sa amoy na yun. Magkaugnay ang mood at ang sense of smell natin. Dahil doon, may car companies na sinisigurado nilang amoy bago yung brand new cars nila. May mga real estate agents na ginagamit ang amoy ng fresh baked cookies para ma-feel at home yung mga potential buyers nila. I believe! Thank you very much, the East Crew! Yes! Nakakatakot ba sa Dead Sea? Hindi, dahil ito ang pinakamaalat na dagat na absorb ng putik sa paligid kaya mabubuhay ang diwa mo sa bangon ng Dead Sea. Nasa pagitan ito ng Jordan, Israel at ang West Bank. At nasa 50 miles ang haba at 11 miles ang lapad ng Dead Sea. Tanong lang, pwede bang mag-swimming o sumisid sa Dead Sea? Mataas ang salt content dito, nasa 34%. Sobrang dami ng salt content, hindi mo magagawang sumisid at lulutang ka lang sa ibabaw ng Dead Sea na 5 to 9 times na mas maalat kaysa sa karagatan. At dahil din sa high salinity ng Dead Sea, walang sea creatures na pwedeng makasurvive doon. Except nga lang sa mga bakterya. I believers, get ready! Kasi ito na ang trivia question ko sa inyo. Bukod sa sobrang alat ng Dead Sea, kilala rin ito bilang A. The hottest place on Earth, B. The lowest place on Earth, or C. The flattest place on Earth. Ang sagot ay B, the lowest place on Earth. Between 1,300 and 1,400 feet below sea level, yung lowest point ng Dead Sea. Di hamak na mas mababa kaysa sa lowest point ng Death Valley sa US na nasa 282 feet below sea level lang. Sa isang kuweba doon sa Qumran na malapit sa Dead Sea ay may natagpo ang mga ancient scrolls. Between 250 BC and 68 AD pa daw, isinulat yung mga laman nitong Hebrew Bible. Nakasulat rin dito yung mga awitin, dasal, mystical formulas at yung earliest version ng Ten Commandments. Kumbaga ang mga scrolls ay parang diary ng mga taong nabuhay noon. Sa balat ng hayop at papyrus gawa yung mga Dead Sea Scrolls at yung Copper Scroll gawa sa tanso. Parang ancient treasure map naman ang Copper Scroll. Pinaghalong Hebrew at Greek yung mga nakasulat na salita dito na tumuturo sa 64 underground na lalagyan ng ginto at pilak na nakatago sa Israel. Marami ang naghanap sa treasure, pero ni isang ginto, walang nahanap. To this day, palaisipan pa rin kung sino ang sumulat sa Dead Sea Scrolls at kung nasaan na ba yung location ng treasure na nakasulat dito.
I believe! Thank you very much, the East Crew! Anong madalas niyong gawin sa mga kuko niyo? Kinukulayan, minamanicure, o kinakagat niyo pag nininervyos? Bukod sa mga yan, pwede rin nating malaman kung healthy ba yung mga vital organs sa katawan natin gamit lang ang kuko natin. Hindi nga, Kuya Chris. Paano po? Kapag pinindot mo ang iyong kuko, bumuti ito. At pag binitawan mo, babalik ito sa dati nitong kulay. Isa itong paraan para i-check ang ating capillary refill o yung bilis ng pagdaloy ng dugo natin. May kinalaman ito sa heart and circulatory health natin. Pag 2 seconds or less, yan yung normal na daloy ng dugo mo. May kidney or liver disease ang isang tao pag two-toned yung kuko nila, half puti at half brown o pula. Or pag 2/3 na yung puti. True or false? Gawa sa parehong material ang kuko at ang buhok. Malambot at smooth ang buhok. Meanwhile, makapal, matigas at flat ang kuko. Pero kahit ganoon, pareho silang gawa sa protein, tinatawag na keratin. Kaya naman, ang tamang sagot ay true. Iba yung form ng keratin cells sa kuko kaysa sa buhok kasi lumalabas ito mula sa matrix o yung ugat ng nail bed natin. Ang lunula na kulay puti at hugis-buwan sa kuko natin ay yung visible part ng matrix. Nail plate ang tawag sa hard surface ng kuko at yung nasa ilalim nito ay yung nail bed. Pinoprotektahan din ng kuko yung mga nerve fibers ng daliri natin. About 1 mm a day or 3 to 4 mm a month yung paghaba ng kuko natin. Wala pang 1/10 ng 1 inch. Maraming factors ba't humahaba ang kuko tulad ng gender, time of day, at yung season. Mas mabilis humaba ang kuko ng mga lalaki at mabilis din humaba ang kuko during the day at pag summer dahil sa nakukuha nating extra vitamin D mula sa araw. Ang Guinness World Record holder for the longest nails on a single hand ay na kay Shredder Chilal. 14 siya nung sinimulan niyang pahabain ang kuko niya. At ang total length ng lahat ng kuko niya ay nasa 29 feet and 10.1 inches. Lo, tagal siguro yung manicure ng kuko niya. I believe